Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong dalawang maliliit na bagay, tsaka yung main natin, yung papano nagsimula na naman na ipantapat ng traditional media sa ating napakataas na rating ng ating Pangulo. Hindi po magkamayaw yung mga no? Maliban sa kaguluhan sa Kongreso, talagang masayang-masaya po ako na 91%. Pero tinatapatan po to ng mga traditional media, hindi ko maintindihan kung bakit, ng mga fake news. Yan ang paglilingkod natin. At meron din tayo, lumabas na po si Leni Robredo. Buhat nang lumabas po itong survey, ngayon lang nagpakita si Aling Leni. At nag-epal na naman, no? At yung batikos natin dito sa pinahayag ng Botanical Society yata, ang tawag doon ng UP, hinggil dito sa Dolomite Beach ng Manila Bay. Yan ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa atin, pindot na! Okay, pag-usapan na po natin agad-agad. No, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Yung maliliit po muna, alam niyo nakakatuwa po na lumantad na to si Leni Robredo, no? Mula sa kanyang pinagkalubugang lungga, no? Kung saan man siya nagtago ng ilang araw. Na hinayaan niya lang si Barry Gutierrez ang sumagot na sumagot kung bakit mababa ang kanyang rating. Eto na po, lumabas na naman si Leni Robredo. At ang una niyang ginawa, hindi na po nakakagulat. Umepal na naman, no, ang ating ang Aling Leni natin. Akalain niyo po kinausap itong mga nakipag-meeting sa mga transport leaders, no? Kung paano raw tinalakay nila kung paano makaka-recover itong mga manggagawa, mga transport sector natin, no? Akalain mo nga naman na pag-isipan pa yun ni Leni Robredo. Kakausapin mo yung mga transport leader? Bakit? Pangulo ka ba? May magagawa ko. Talagang tuloy-tuloy po ang kahibangan. Pero nakakatawa po, Okay naman yun. Siyempre, lumapit naman doon. Siguro, pinatawag sila ni Aling Leni. Siyempre, alam niyo naman, kahit mga walang kawawaang usapan, kahit alam naman natin na wala naman siya maibibigay dito sa transport sector na to, pa-epal lang, nakakover yung media, siyempre. Nakala mo, ang laki-laking event, no? Nung nagaganap. Hindi po natin kinakantsawa yung transport sector. Kaisa po kami sa lahat ng mga biktima ng pandemyang ito. Okay. Pero ganun pa man, paliwanag lang natin ng konti kung ano yung naganap. Ang naganap po dyan, siyempre, nagbigay ng pantawid tulong tong si, ang tawag niya pangkabuhayan, di ba? At bukod dun, kinumbinsi niya yung mga driver. Yung mga driver na naapektuhan ng pandemya na mag-apply na lang ng ibang trabaho at gamitin yung kanyang job site. Yun po ang solusyon ng ating napakahusay mag-isip na Leni Robredo, no? Ang sinabi niya, kinakailangan yung kinumbinsi niya, no, na kayo ay mag-apply na lang online, no? Dahil ito yung sikap.ph website ay ginawa namin para makapaghanap kayo ng trabaho. Hindi na kayo alis ng bahay. Sa sa bahay na lang kayo dahil online. Aling Leni, tinanong mo ba kung may online? Kung meron yung mga driver, kung meron silang internet sa bahay. Tinanong mo ba kung bukod ba sa pagdadrive, meron pa silang alam na ibang trabaho. Yan po ang mga solusyon. Ganyan po. Magbigay ng solusyon ang napakagaling na si Leni Robredo. Palakpakan po natin. Pal na naman. Okay, punta naman po tayo dito sa mga taga-UP, no? Botanical Society yata yun. Ano ba yung mga sa halaman? Botanical nga.
Okay. Parang mahirap yung medyo, alam naman natin matatalino yung mga taga-UP, pero nahihiwagaan na ako. Minsan yung mga sobrang tatalinong mga tao, yung mga sobrang matatalino, medyo wala pong common sense eh. Di po ba? Ang sabi nila, di naman nila outright sinasabi na masama yung dolomite. Kaysa daw, magtambak ng dolomite dito sa kahabaan ng Manila Bay, lalo na yung ano na yun, yung lugar na yun na nilagyan ng dolomite. Magtanim na lang daw ng tinatawag nating anong tawag doon? Anong tinatanim sa mga karagatan para magkaroon ng mga buhay yung mga isda? Lily? Okay. Hindi water lily. Yung ano, yung baka, ano tawag doon? Ha? Ako. Hindi, ano na nga yung yung tataniman na lang daw ng anong puno yung tinatanim doon? Bakayan ba yun? Bakawan. Bakawan. Taniman na lang daw ng, hindi bakawan ba yun? Ha? Mangrove, yun, bakawan. Taniman daw ng bakawan yung Manila Bay at makakatulong pa yun sa kalikasan. Alam nyo, minsan hindi nadadaan ng talino yung konting common sense eh. Alam nyo ba kung ano yung Manila Bay? Yung lugar na yun, kung ano ang dinadayo doon, kahit na medyo may kabantutan nyo noon, kahit na yun ay panay basura, alam nyo ba kung ano dinadayo doon? Ano sa palagay nyo dinadayo doon? Bakit nagpupunta ron sa parte na yun ng Manila Bay? Yung makita mo yung dagat, yung makita mo na yung Manila Bay sunset, yung pinakamagandang sunset sa buong mundo, yun yung tinitignan doon. Tapos tataniman nyo ng bakawan. Tapos sasabihin nyo, kasi yung dolomite daw ay hindi daw natural yun na naroon. Ang tanong ko, natural ba yung bakawan doon? Kung hindi ba naman kayo sangkatutak na kalokohan yung nasa isip nyo? Para lang mapunan nyo yung... ano na mangyayari to kung bakawan na yun? Sa tingin nyo, tatayuhin yun pag bakawan? Mag-isip-isip. Common sense naman, mga kapatid. Kayo ba nag-suggest nung nililinis yung Boracay? Ha? Yung society nyo, yung botanical... Sa bagay, botanical, tanim lang kayo ng tanim, di ba? Kayo ba naisip nyo noon nung nililinis eto rin gobyernong ito, nung nilinis yung Boracay? May nag-suggest ba sa inyo na wag na natin gawin beach yan? Taniman na lang natin ang bakawan yan. Siraulo pala tong mga siraulong to. Tourist spot yun eh. Tataniman mo ng bakawan? Hindi ko sinasabing masamang magtanim ng bakawan. Ang daming pwedeng taniman ng bakawan. Bakit dun pa sa may tourist spot na ang tinitignan mo yung... Pag nagsilak yun, hindi mo na makita yung... Walang kakwenta-kwentang mga... mapulaan lang. No? Ito yung sunod-sunod eh. Di ba yung sinabi ko sa inyo na araw-araw, nababanatan nila araw-araw, iba-iba ang banat dyan sa dolomite na yan. Ito ang pinaka pambaliw na, no? Yung wala na sa realidad, no? Ang ganda-ganda ng Manila Bay. Ang ganda-ganda ng sunset dyan. May nakatanim bang bakawan dyan noon? Bakit nyo tataniman ng bakawan? kung hindi ba yung Boracay nga eh. Susubukan yung taniman ng bakawan yung Boracay. Sinayang nyo yung pagkakataon. Ano ba naman yun? Nililinis na nga ay hindi pa kayo masaya. Sasayangin nyo ba yung chance na maging tourist destination yung parte na yun? Kahit ba 1 kilometro lang yun o kalahating kilometro lang yun eh. Yung dadagsa yung mga turista dun. Pag nayari na yung lahat na may dolomite sand na lahat na napakaganda na, yung pwede ka nang umupuman lang dun tuwing hapon. Alam nyo, nung nilinis pa lang yan, hindi kasi kayo nakakarating siguro dun dahil madidirhin kayo, dahil tingin nyo pang mahirap lang na lugar yun.
Pero nung time na yun, meron na mga kalesa dyan, may mga nagtitinda na ng mga, yung stall-stall na mga chicheria na, okay, malinis pati yung chicheria. Tataniman mo ng bakawan, di wala nagpuntar yan. Baka maging, ang dami na puron. Kung gusto nyo magtanim ng bakawan, meron taniman ng bakawan dyan sa may bandang malapit sa sukat. Paranaque. Doon kayo magtanim. Bakit yung tataniman tong banda ng tourist spot yan eh? Walang walang mga common sense. Matatalino kayo pero wala kayong common sense. Kalain yung tourist destination yun, mga magsusyota dyan pumupunta, di ba? Magpapalipas ng titignan nila. Ilang pelikula na yung na picturean dyan na yun yung tinitignan yung paglubog ng sunset, paglubog ng araw. Ilang backdrop sa pelikulang Pilipino na yun ang tapos yung mga nagtatakbuhan mga bata. Pag may bakawan dyan, sa tingin nyo may magtatakbuhan pa riyan. Ang dami-daming pwedeng pagtaniman ng bakawan, hindi naman kayo pinipigilan. Doon sa may Baseco, yung bahagi na yun ng Baseco, pwedeng magtanim doon dahil bakawan talaga dati yun eh. Yun ang taniman nyo ng bakawan, hindi yung pakikialam. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa natin topic. Ito pong nakakatuyot ng 91% po ang ating Pangulo, no? Napakataas po na rating. Ngayon, hindi ko maintindihan, no? Kung bakit kinakailangan magpaliwanag ng media, yung traditional media, this time Philippine Star, kahapon mga inquirer yung kinakana natin. Ito naman Philippine Star. Bakit nyo kinakailangan ipaliwanag na hindi yung 91% ni Pangulong Duterte, dapat masaya tayong lahat eh. Kasi Pangulo nyo rin si Pangulong Duterte. Bakit kinakailangan nyo magpaliwanag na hindi dapat magbunyi ang mga supporter ni Pangulong Duterte sa 91%? Bakit? No? Bakit kinakailangan nyo kontrahin yung, bakit kinakailangan nyo maging pamatay kayo ng kaligayahan ng mga pro-Duterte? Yun ang hindi ko maintindihan sa media. Kinakailangan nyo bang ipaliwanag na kayo bilang media, na kinargan nyo ng kinarga yung pagiging anti-Duterte nyo, kinargan nyo yung mga fake news laban kay Duterte, pero wala pa rin nangyari? Gusto nyo ba ipaliwanag na wala na kayong silbi? Hindi na kayo pinakikinggan ng mamamayang Pilipino? Gusto nyo bang ipakita na kayo ay may silbi pa rin despite ng paninira ninyo, walang tigil na banat kay Pangulong Duterte ay 91% pa rin na nakuha? Ang pinapaliwanag ng mga to actually ay hindi yung bakit 91%. Ang pinapaliwanag nila kung bakit hindi matatawag na hindi effective yung ginagawa nilang paninira. At parte sila ng paninira kay Duterte. Kaya masakit tanggapin na wala na kayong silbi sa lipunang Pilipino. Ito na yun. No? Ngayong nagsasalita ang mga tao, ang pinahihiwatig namin, hindi pala pinahihiwatig, nagsasalita ang tao, ang sinasabi namin sa inyo, wala na kayong silbi. ABS-CBN, GMA, Inquirer, Philippine Star, at mga traditional na media, hindi nyo na kayang impluensyahan yung utak ng mga tao. Yun yung pinahihiwatig ng 91%. Na kahit anong paninira ninyo sa aming Pangulo, ayan, sweet justice yan, na nagbigay sa atin ng $999. Maraming salamat kay Sweet Justice. Maraming salamat. Ang sinasabi namin, tapos na yung pagkontrol nyo sa utak ng mga Pilipino. No? Kahit ngayon, fake news nyo pa ng fake news, kahit na anong gawin yung pag-fake news ngayon, wala nang talab yan. Dahil na-realize na ng mga Pilipino, meron kaming Pangulo na hindi naman, ang Pangulo naman namin, hindi naman yung napakagaling niya magsalita na parang sa extemporaneous speech eh.
Bakit bilib na bilib ang mga tao kay Pangulong Duterte kahit palamura, kahit mukhang walang sense yung sinasabi? Alam niyo kung bakit? Nagsasalita ang aming Pangulo ng mula sa puso. Nagsasalita siya ng walang halong kasinungalingan. Hindi katulad ng ginagawa ninyo araw-araw. Between, no, sa paninira sa Pangulo na panay kasinungalingan at sa pagtatapat ng Pangulo na isang haragan, na isang palamura, na isang Pangulo na hindi masasabi na modelo ng kagandahang asal. Pero between sa pagiging tapat ng aming Pangulo at kasinungalingan ninyo nagkukunwaring mga disente, ang pinaniniwalaan ng mga tao, etong Pangulo na mukhang sa biglang tingin ay hindi karapat-dapat tularan dahil sa kanyang pananamit, pananalita, ordinaryong pagmumuka. Di ba? Yung mga kagalang-galang na mga pari, kagalang-galang na mga politiko, kagalang-galang na mga taga-dyaryo, taga-media. Yung itsura nyo lang ang kagalang-galang. Pero dahil nalalantad sa tao ang kasinungalingan ninyo, dito na kami sa mukhang pangkaraniwan ng itsura, palamura, pero desente ang kalooban. Okay. Ano yung kasinungalingan na naman na gustong palaganapin ito? Meron silang in-interview na political scientist daw kuno. No? Political scientist kuno. Ano bang pangalan nitong tao na to para baka marinig nyo na naman to. Clive Argelles. Yan. Sa ANC, alam nyo na may ANC, di ba? Sa ANC niya sinabi, yung ANC po, ABS-CBN din yan, ANC na yan. Diyan po lumalabas ngayon si Karen De Villa. Karen De Villa. Okay. Teka lang, nauutusan ako ng asawa ko ano muna tayo sa ating live coverage. Bago natin pag-usapan yan, nautusan muna ako Isang patalastas muna. Ang sarap ng live no? Yung mga ugali na misis na, uutusan ka kahit nasa harap ka ng mga libu-libong tao. Basta panahon na dapat utusan. Nabisto nyo na ngayon na ako dito ang may huling salita. Sa bahay na to. Ako ang may huling salita. Pag sinabi ng misis ko, magsaing ka na. Ako ang may huling salita. Ilan? Pag sinabi ng misis ko, maglaba ka na. Kanina pa. Galit pa ako nun. Nakita nyo? Nagla-live ako. Alam niya, nagla-live ako. Kausap ko kayo. Utusan ako. Alam ka naman, hindi ako sumunod. Okay. Ito po ang sinabi ng Philippine Star Global, no? Na sinulat ni Belia Perez Rubio. Yan. Populist leaders like Duterte poll well during crisis. Sabi ng isang political scientist. Ang ibig niya sabihin, normal lang yan. Huwag niyong pagtakhan. Yung mga populist leader, katulad ni Duterte, talagang yan, mataas talaga rating yan pagdating sa pag may mga crisis. Binababa yung naabot ni Pangulong Duterte na 91%. Parang sinasabi na, ano lang yan, hindi siya pangkaraniwan, no? Yan ay normal lang sa mga ganyang pag-uugali ng mga kasi meron silang mga bagong pauso Hindi nila matawag, hindi maniniwala sa kanilang tao na eto si Duterte kasi hindi naman diktador, di ba? Siya ay hinalal ng tao. Si Donald Trump hinalal ng tao, sino ba sa Brazil, si Jair Bolsonaro hinalal ng tao, si Narendra Modi ng India hinalal din ng tao. Hindi nila pwedeng sabihin na diktador yan o yan ay no? Kasi hinahalal, di ba? O halal sila. Kaya ang tawag nila yan sa mga leader na yan,
Katulad ni Donald Trump, ni Duterte, ni Bolsonaro, tsaka nito ni Modi, mga populist leader. Nagpauso na naman sila no? Nakapagpauso sila Para lang wag magtaka yung mga Pilipino na bakit sila popular. Kaya tinawag na lang sila populist leader. No? So sabi ngayon, sabi nito na Clive Argelles, na isa raw political scientist, ang sabi niya, normal lang sa isang populist leader katulad ni Duterte na mataas ang rating pag may mga crisis. Kasi ang ugali daw nitong mga populist leader, ayon pa kay Clive, pag crisis kasi daw, nangangailangan yung mga tao ng isang leader na mabangis magsalita, yung leader na parang tagapagligtas nila, yun no? Yun daw yung mga katangian ng mga populist leader. Yun yung at lahat sila naniniwala na yung mga halimbawa ng populist leader, yun nga si Bolsonaro, Duterte, si Modi, at saka si Donald Trump. Okay. So, hindi po katakataka yan. Parang dina-downgrade niya. No? Dina-downgrade niya yung pagiging 91% ni Pangulong Duterte. Na normal lang yan kasi matapang silang leader. Pag mahina ang ekonomiya, talaga magsasalita yung leader tapos makukuha niya yung simpatya ng mamamayan. Kaya siya 91%. Alam nyo, ako po, siya political scientist. Pareho lang naman kami ng mga kinuha niyang kurso Kaya lang siya, naglakas loob siya na tawagin yung sarili niyang political scientist at ini-interview sa ANC. No? Pero, wag niya sabihin mas magaling siya magsuri. Pareho lang naman kami na kurso niyan Ibig kong sabihin mga kapatid, tignan nyo to, no? Etong sitwasyon. Totoo yun, pero hindi sa sitwasyon na yun. Sinasabi yung ganun na yung populist leader ay lumalabas sa panahon ng crisis. Ang ibig sabihin nun, nananalo yung mga ganyang katangian pag crisis, nagkaroon ng crisis yung bansa, ang mananalo daw sa politika yung mayroong yung populist leader dahil nakakakita sa kanila ng pag-asa. Yung mga leader na katulad ni Duterte na matapang magsalta, papatayin ko, yung mga ganun, yung minumura, sumisikat daw at nananalo. Yun po yung ibig sabihin. Hindi siya sumisikat. Ang sinasabi dyan, yung nananalo siya sa eleksyon dahil nasasamantala niya yung crisis. Etong panahon nila Duterte, dati na silang pangulo. Alam nyo po, bumabagsak po yung mga leader sa panahon ng krisis. Yan po ang katotohanan. Kahit na gaano katatag. Si Marcos nga matapang, nag-declare pa ng martial law, tapos pinakamatalinong leader, bumagsak siya nung krisis. Hindi, baliktad to, makapag-fake news lang tong mga to. Hindi po dun patungkol yun. Ang ibig po sabihin nung teorya na yun, mananalo yung mga katulad ni Duterte pag may krisis. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi naman natin sinusuri yung pagkapanalo ni Duterte. Ang sinusuri natin, bakit mataas? Bakit 91% unprecedented? O sige, patulan na natin. Palagay mo na sila, tama yung sinasabi niya. Alam nyo, pag sinasabi lang, tapos magbabanggit na ng mga pangalan na Narendra Modi, Jair Bolsonaro, matataas daw. No? Kahit daw may krisis, matataas daw yung rating nito ni Narendra Modi na Prime Minister ng India, kahit daw hindi niya natutugunan yung COVID-19 sa India dahil ang dami na namamatay. Ganon din yung taga-Brazil, yung presidente ng Brazil. Hindi siya nakakatugon sa krisis sa Brazil, pero mataas daw yung kanyang rating. Teka muna.
Bakit mo itinutulad dito sa mga leader na to si Duterte? Samantalang etong mga leader na to, ang daming nang namatay sa kanilang lugar. At talagang wala silang pagtugon. Si Pangulong Duterte, ang ganda ng pagtugon. Di ba? Bakit mo siya ihalin tulad yan sa mga yan? Sige, dalawa lang ha. Pero take note, hindi niya isinasama si Donald Trump. Samantalang lahat pag nagsabi ng populist leader, Duterte, Donald Trump, Bolsonaro, sila Widodo, yan ang mga populist leader eh. Bakit hindi niya sinama si Widodo tsaka si Donald Trump, 'di ba? Wag na si Widodo. Hindi ko alam ang rating ni Widodo, si Donald Trump na lang. Pero mamaya na. Totoo ba na matataas ang kanilang rating? Kasi yun yung sinasabi nitong Philippine Star eh. Pero hindi nila pinapakita kung gaano kataas. Ako na nag-research. Pucha, sabi ko hindi ako maniniwala na kasintaas ni Duterte ang mga yan. Ha? Yung Prime Minister daw ng India, mataas daw, tsaka yung President ng Brazil. Ang dami na mamatay sa kanila, mataas ang kanilang approval rating sa kanilang mga parang lokohan naman yata yun, di ba? O di tinignan ko kung ano talaga ang kanilang rating. Dito muna tayo sa Prime Minister ng India, Narendra Modi. Ilan ang rating ng Prime Minister ng India? Si Modi. 65%. Kinumpara mo kay Duterte, 91% yun eh. Eto 65. Kita nyo, pag hindi kayo magre-research, pag tatanggapin nyo yan, yung mga sinasabi na fake news yan. Hindi yan katulad ni Duterte. Si Duterte, angat na angat, 91% sila. 65% lang. Tapos itutulad nyo kay Duterte yung mga yan. Ang layo ng 65% sa 91%. Kahit nga grade eh. Kung kayo may grade na 65, mahihiya na kayong umuwi sa inyo. Bukod sa mahihiya kayo, bugbog ang abutin nyo. 91 si Duterte. 65 yung kinukumpara mo. Diba? O, eto tayo. Eto mas malupit. Si Bolsonaro ng Brazil. Sinasabi, ang taas daw na rating. Dahil nga populist leader. Mataas ang rating ha. Tignan nyo kung ilan ang rating yan. Iba yung kanilang pagre-rate eh. Hindi yung approval eh. Ang tanong sa kanila sa Brazil, ang pamumuno ba ni Jair Bolsonaro ay good or bad? Ang nagsabi ng good, 37%. 37% lang. Kumpara mo nga yung 91%. At nagsabing bad, 34%. Imagine nyo, ikukumpara mo, kung hindi nag-research yun nagbabasa, sasabihin, ay, pangkaraniwan lang pala yung nangyari kay Duterte. Pag pala popular na leader, talagang mataas sa poll pag may krisis. Kasi nungalingan yan. Hindi totoo yun. Eto, niresearch ko, 37% lang yung Bolsonaro, yung president ng Brazil. Kumpara nyo nga yung 37% sa 91%, napakalayo. Ganun po mag-fake news tong Philippine Star na to. Binobobo tayo ng mga yan. Matagal na nila tayong binobobo, hindi na ngayon. Kasi nagre-research na tayo eh. Dati ako nagre-research na, pero wala akong YouTube dati. Kaya wala nakakapakinig sa akin. Ang tanong ko, bakit hindi nila sinasabi si Donald Trump? Alam niyo kung bakit? Ang approval rating ni Donald Trump ilan? 40%. Ilan ang disapprove kay Donald Trump? 55%. May utang pa si Donald Trump, negative. Yun ang pinaka-popular na populist leader. Si Donald Trump, hindi nila isinasama. Ganyan po mag-manipulate yung mga yan ng mga datos. Kung ano lang yung pabor sa kanilang mga gustong sabihin. Kaya po, wag po tayong maniwala dito sa mga dilawang media na pangkaraniwan lang yung nangyari kay Pangulong Duterte. Ang nangyari pong 91%, wala po sa istorya ng lahat
Lahat ng pinuno ng bansa ngayon sa buong mundo, maghanap kayo ng 91% na approval rating. Ito lang pong Pangulo natin. Kaya dyan po kayo magiging proud sa ating Pangulong Duterte.